my beloved Boss Mike Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Ito, panoorin nyo ha. Dito na lang, meron pa tayong isang hearing. Sana makarating yung hindi pa nakarating dito. Cheese, barahin mo, cheese. Babarahin ni cheese yan. Cheese, forma. 1, 2, 3, cheese! Then afterwards, tapusin na natin, tapos na ito. Mr. Chairman, Yes. on that point, before we adjourn, I'd like to raise an issue now or probably on the floor later because I heard the chairman earlier that we would have wound up this hearing if Secretary Ochoa had attended. But my problem, Mr. Chairman, is Maharlika, the number one antagonist, protagonist, character, whatever you call it, has no plans of attending. She has said so herself, Mr. Chairman. So, do we wait to and keep this hearing open? In regard to the other names mentioned, I brought this up in the last hearing, Mr. Chairman. For example, Mr. Morales mentioned President Duterte that he knows. Yun ang claim niya. And I raised the issue na hanggang saan tayo magpapatawag sa pangalang binabanggit ni Ginoong Morales. Binanggit niya si Ms. Maricel Soriano, inimbitahan natin. Binanggit si General Kakdak, inimbitahan natin. Si General Serapio, inimbitahan natin. Gaya ng sinasabi ko, Mr. Chairman, at some point in time, we have to... Cheese, yari ka na naman kay Maharlika niyan, may paam-am ka pa. Oo, ha? So, ito naman ang punto ko dito eh. Ito, pakinggan nyo to ha. Then afterwards, tapusin na natin, tapos na ito. Mr. Chairman, Yes. on that point, before we adjourn, I'd like to raise an issue now or probably on the floor later because I heard the chairman earlier that we would have wound up this hearing if Secretary Ochoa had attended. But my problem... wala na ba si Ochoa? Bato? Tigil na. Mr. Chairman, is Maharlika. Maharlika. Ikaw, Maharlikang animal ka. Sabi mo, pag pinatawag ka sa Senado, darating kang hayop ka. Pinatatawag ka, bakit hindi ka dumarating? Alam nyo kasi mga kababayan, kung bakit hindi pupunta si Maharlika? Alam ng mga kaalyado niya, ni Bato, ni Duterte, at ng iba pa dyan, na mahina talaga ulo ni Maharlika. Kaya kapag ka dinala dyan, lalo silang mabubukelya. Gets nyo? Mahina ulo ni Maharlika. Bubo yun eh. Kaya kapag ka ginisa yan dyan sa Senado, tapos agad ang kaso. Tingnan nyo, yung mga markings na yan, sa kalumaan na yan, at saka nabasa-basa na yan siguro. Mr. Chairman, I went to the College of Law. I would photocopy at least... Oy, Bato, hindi ka abogado, yan nagsasalita, abogado, makinig kang kinina. Makinig ka. Nakakahiya ka. About 100 volumes of SCRA. Depende ho dun sa Xerox eh. May Xerox na maganda. May Xerox, so yung mas murang Xerox, mas pangit eh. Yung mamisong Xerox nun, clear eh. Well, magkakaroon din ng kanya-kanyang Yes, I agree, but... opinion nito. Anong opinion? Kanya-kanyang kayang abutin lang ng utak yan, tamo. Sabihin mo, kanya-kanya tayong kayang abutin ng utak. Yung kayang abutin ng utak mo, Cheese Escudero, malawak. Yung utak ko, talagang mabagal ito. Di ba? Talagang mabagal ang utak ni Bato ano magagawa natin, di ba? Pero ako, nag-retire ako sa PNP. Pinagmalaki niya na naman yung pagiging PNP chip niya.
Di ka naman naging PNP chief kundi dahil lang kay Digong eh. Sunod-sunuran ka kay Digong eh. Siyempre pipiliin ni Digong yung magiging tapat sa kanya. Para walang di ba? Safe siya na hindi magkakakudita. Diyos ko. Oo. Tingnan mo yung mga second lieutenant pa ako na file. Ganyan na ganyan talaga tingnan ngayon eh. Ganyan na. Bato sabi nga ni Jen Angeles, alam mo, nakakahiya ka sa mga estudyante. Ha? Yung papel na yan, kayang-kaya nilang gawin yan. Saglit na saglit lang yan. Pero ikaw ba to, hindi mo alam. Grabe ka. Di ba? Grabe. Oh. Saglit lang gawin ng estudyante yan eh. Kahit elementary, kayang-kayang gawin yan eh. Ganyan talaga, yung mga color na yan. So kaya nga sinabi ko, existing yung file na yan. Kasi paano nga nagkakaroon ng soft copy kung hindi, walang kinupyahan dyan. Bato, eto na. O sige, pagbibigyan na natin. Totoo yan, oo. Nag-i-exist yung papel, oo. Totoo yan, totoo. Totoo! Ang tanong, eto ang tanong, mga kababayan. Yung laman ng papel, totoo ba? Di ba? Yun din naman yung gustong sabihin yata ni Chis Escudero eh. Yun lang sa akin. Records ng PIDEA. Yes po. Magiging official record lang yan, gaya ng sinasabi ni Chairman De La Rosa. Wala kayong kopya kasi hindi pa nga sinasubmit. Hindi pa siya sinasubmit, hindi rin siya bahagi ng official records ng PIDEA. Makinig ka ba to? Makinig ka kasi nang kagarod. Nya nga magkalaman naman ng konti yung utak mo dyan sa bumbunan mo, ha? Oo. If it is not part of the official records of PIDEA, it is not the proper subject matter of a leak either yet. Kasi hindi pa naman bahagi ng official record ng PIDEA. Ngayon, posible na may ginawang ganyan talaga si Ginoong Morales. May informant man o wala, may nagbigay man ng affidavit o wala, may picture man o wala. Posible yon. Pero hawak niya, file niya, nasa kanya. Sa puntong yon, since you're an attorney, Francis, public document na ba siya o hindi pa? O dahil sa officer agent ng PIDEA, may tuturing ng public document siya? No, Your Honor. My next question, sorry. No, Your Honor. Bato, tignan mo na masakit yun. Tignan mo na masakit. Is, kung ito'y pinanumpaan, affidavit sino po ba yung nagpapasumpa sa PIDEA noong mga panahong yon? Marami pong lawyers na naka-assign po sa Legal and Prosecution Service of PIDEA. Sila po yung dapat na magpasumpa. Kung lawyer po yan at I presume pwede lamang sila magpasumpa kapag sila ay notaryo. Meron pong mga may notarial commission during that time. Yung walang notarial commission, meron po ba silang listahan ng mga pinapasumpa? Meron po kasi yung iba doon, although they don't have the notarial commission, allowed po sila to administer yung mga documents po. Allowed sila to administer oath, pero nire-record ba nila yung sumusumpa sa harap nila? Yes. Kahit wala silang notarial commission? Meron 5 copy po yung Legal and Prosecution Unit. Kung sino-sino po yung mga nagpa-administer doon sa office. Matanong ko po kayo, sa dokumento ng PIDEA, kung binaliktanawan nyo talaga at nag-research po kayo sa lahat ng dokumento, meron po bang nakasad doon na may nanumpa noong araw ng Sabado patungkol po sa bagay na ito? At kung sakasakali, listahan ng mga notaryo o mga abogadong may notaryo, dahil may record po yan ng kanilang mga pinanumpaan 10 years ago, 15, 20 years ago. Sinasubmit po yan sa husgado kada taon ng lahat ng notaryo. Wala po kaming nakitang records. In fact, I issued as Director of the Legal and Prosecution Service a certification na wala po kaming nakitang records na ganon. And if I may add po, Your Honor, hindi po ito kasi yung usual na once mayroon pong confidential informant na, for example, first time na pumunta, wala pong confidential informant na papayag na itatranscribe into sworn statement po yun. Kasi in the sworn state, kung magiging
Amo, sinungaling talaga si Morales eh. Wala palang papayag eh. Oh. Maging affidavit po ito, ilalagay niya yung pangalan doon, and then sasamahan niya po si Ginoong Morales sa Legal and Prosecution Service. Wala pong confidential informant na papayag sa ganun. So, sa kasong ito, kung may affidavit man, personal na yon, kung sang notaryo man yon, kung may pre-operation o authority to operate man, hindi pa niya sinusumite kung sakasakali. Para tumugma nga yung sinasabi ng chairman na posibleng may ganun dokumento na ganun nakakatagal, pero hindi dumapo, hindi nakaabot, hindi nakarating sa talaan, sa record, sa dokumento na nasa pangahawak ng PIDEA para maging official document ito. Yes po. Although binanggit po ni Mr. Morales during the first hearing na yung affidavit daw is pinanotaryahan nyo or nag-subscribe dun sa Legal and Prosecution Unit of PIDEA. Walang record nga doon. Wala pong records. Nang may sumumpa doon sa petsang yon. Wala po, Your Honor. So ayan, narinig nyo naman, di ba? Puro kabalbalan eh. Ito pa. Salamat, Chairman, sa ating mga resource persons. Si Subiri, nagsalita na rin. Pinaringgan na rin si Bato. Abay, makapansin ka naman, oo. Makapansin ka naman, Bato. Abay, pinapahiya ka na ng kapwa mong mga senador. Kababaing kan. Diba? Hindi ka na nahiya eh. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa ating mga senators present, magandang hapon din. We have been monitoring the committee hearings being conducted by the Committee on Public Order, and very serious accusations have been made. Whether they have merit or not is a whole other matter. While certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on the testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. With due respect, Mr. Morales cites a document which he claims to have seen by virtue of his former position. Although he did not personally witness any wrongdoing. Wala naman personal na nasaksihan niya yung kung meron mang maling ginawa. Bakit mo pinaniniwalaan ba to? Then, the drug test of our president is being brought up, even though it was not, did not appear germane to the subject of the motu proprio investigation done last hearing. Correct. Under a court of law, although I respect what this chairperson had just discussed just now before I was recognized, but under a court of law, guilt must be proven beyond reasonable doubt. While legislative inquiries are very liberal in terms of adhering to rules of evidence, it is our opinion that hearings should aim to ferret out the truth using evidence and facts. Otherwise, the faith of the people in inquiries in aid of legislation may be diminished, especially when it causes reputational damage to other parties. There have been instances where statements were made in legislative inquiries only to be recanted before the courts later on. And we do not want a repeat of that. While we respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation, I caution our colleagues to be very careful not to use the hearings in aid of political persecution. Hindi natin hayaan na magamit ang Senate hearings para sa pamumulitika. Napakalaga po ang Senate hearings sa pagbuo natin ng mas epektibo na batas para sa bayan. Kaya napakahalaga rin ang maging patas at base sa ebidensya ang ating mga hearings. Correct! Kaya nga sabi ni Jeff Valdez kanina, AI si Bato ay inutil. Alam mo na yung AI, ibig sabihin Bato ay inutil. Pambirang buhay talaga to no? Kailangan ng ebidensya, hindi pwedeng sabi-sabi lang. Ay nako, sakit nun! Ba't ka ganon, Subiri? Parang hindi mo naman naging amo yung amo niya. Parang hindi mo naman kakampi. Dati yan. Di ba? Tuloy. At pinapaalala natin ang halaga na mapagkakatiwala ang resources. Correct. Walang chismis. Ay, chismoso kasi yan
Biruin mo, naniniwala sa mga post ni Maharlika, kung di ba naman chismoso? Politika, katotohanan lang. Yun lamang pong reminder ko sa ating mga kasamahan dito. Dahil, syempre, I guess I said, reputational damage is being done. O, kita nyo? Totoo yun! Yung reputasyon ng Senado, nasira dahil dyan kay Bato. Nakakahiya yung ginawang hearing na yan. Biruin mo, puro sabi-sabi lang, pinaniwalaan at dinala sa Senado. Eto na si Bato. Ibibigay ko na siya sa inyo. Nga mismo. Bakit may ano dyan? Gorilla. Naloko na. Tingnan yung itsura. Best friend niya, ano to? DJ Byron Best friend niya. Naloko na. Anak ng pating na yan, P. Ano yung meaning ng P? Naloko na. Preso? Mapipreso ka rin ba tulad ni Bana, Bay? Naloko na. Sige, tuloy. Medyo feeling left alone ako doon na parang pakiramdam ko Sabi ko nga kaya na, if I don't get the support to my... Sige na, magdrama ka na. Bigay na natin kay Bato yung pagdadrama, mga kababayan. Bigay na natin, kawawa naman sige, Bato, agpakaasi ka. Naloko na. Sabi nga nila, agpakaasikan. Magmakaawa ka na sa taong bayan sa ginawa mong yan. Naloko. Sige, tuloy, Bato. colleagues, wala na akong suporta dito sa Senado sa ginagawa kong hearing. Baka pwede na siguro akong hihinto sa hearing na ito kung wala man akong marinig na suporta coming from my colleagues. Lahat na sila nagre-remind na... Lahat na sila nagre-remind na bobo ka? Naloko na. Lahat sila nagre-remind na uto-uto ka? Ganun ba yun? Lahat sila nagre-remind na parehas kayong kalbong. Anak ng pating talaga. Ganon-ganon, madadama yung ibang tao. Yung credibility ng witness, questionable, lahat-lahat na ganon. So, mukhang natauhan na nga. Tingin ko, para bang lahat na lang ng ginagawa ko ay mali na. Lahat ng ginagawa ko ay hindi tama. Pag parang ganon ang tingin sa akin. Kaya sabi, huwag ka magdrama. Sobrang drama naman yan, Bato. Sobrang drama, diba? Sobrang drama ni Bato, PW Discarte TV. Alegre Johnny, sobrang drama yun, ha? Parang bata, alam niyo yung bata? Sabi sa inyo ng anak, lagi na lang ako nakikita niyo, wala lang kayo nakikita sa aking tama, puro mali! Mali lang! Diba? Iyakin, no? ako na lang mag-isa dito, wala nang susuporta din, pwede akong hihinto. Sige, huwag niyo na ako isama. Naloko na. Mag-isa na lang ako dito sa bahay. Wala akong kasama dito mag-isa. Okay. Ako nga, nakaramdam nga ako ng panghihina. How much more siya na siya ang sa kanya lahat ang tama. Binibira siya ng gusto. So, alam ko, masama ang loob niya. Medyo, kumbaga, bugbog siya sa daming tumitira sa kanya. Naloko na. Kasi kayo Muli, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating asawa at jowa. Ipagdasal natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Siya ang mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.